I don't believe that they are wicked. My impression to them was there are good dwarves. Then, when that happened, I realized na all dwarves are demons and they all belong to Satan. Tahimik at payak ang pamumuhay nila Armon sa isang probinsya sa Cotabato. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isip ang mga kababalaghang kanyang mararanasan. Gusto kong i-surprise yung mga katulong helpers namin sa poultry farm. Habang nag-crawl ako sa grasses, bumunggo ako sa mound. And then, pagbunggo ko sa mound, tumunog siya. Sabi niya, boom. So nagulat ako. Sabi ko, bakit ganitong tunog ito? Boom. So out of curiosity, gusto kong makita ngayon kung ano ang nasa loob ng mound. So I pull off my dagger and tried to open the mound. Nagulat ako na hindi ko siya mabutasan. Hanggang sa ang ginawa ko, tumayo ako, hinawakan ko with my both hands. Sabay tusok ng knife sa mound. Hindi talaga nabutasan. Inulit ko at inulit, ulit-ulit. So it was really unbelievably solid. So isip ko, this is impossible. The more naging impossible, kahit pinupukpok ko siya ng knife ko, lalong tumutunog. The next day, dahil nga hindi pa ako na-satisfy, what I did was, siguro mga sunrise, and discovered that the mound is really soft. So binutasan ko yon. Pagbutas ko, lah, ang lambot lang pala nito. Tapos pag pinalo mo, hindi naman tumutunog na parang bass drum. It's the ordinary soil, no? And then later na-discover ko that this mound, meron siyang parang tunnel that led to another mound. And pagdating ko sa dulo, ang dami pala nito. Ang dami pala ng mounds. Sinira ko naman yung next. And then pagdating sa dulo, meron na namang mound. Nakatago siya sa mga damo. So sinira ko na naman lahat. Ang dami kong sinira. Arman? Anak? Arman? Ba't naman? Ba't nandiyan ka? Anong ginagawa mo dyan? After that, I was not feeling well. On and off ang sakit ko. Everything was like impossible and everything was not doing well. At the same time, not, para bang hindi sa akin na favor. So hindi na natigil po yon. Kaya sinabi ko rin sa aking parents, what happened or the consequences after destroying the leveling of the mounds. And then my father said, sabi niya, anak, nasira mo yung bahay ng mga duwende. And sabi niya, don't worry, I have friends in Luzon who have friends, mga duwende. And then sabi niya, tatanungin ko sila, anong dapat nating gawin? I was told to be there on this time before 6 o'clock in the afternoon and then i-present mo yung peace offering. Sabi niya, tumayo ka lang doon, maghintay ka. And then to my surprise, I heard a marching sound. And then nakita ko habang marami yun parang yung fancy drill. Tumutumba yung mga damo. Natakot ako. Yung feeling mo na, hindi mo alam kung tatakbo ka or ang mahirap na hindi mo nakikita Pero nakikita mo yung damo hanggang sa tumigil po sila sa harapan ko. Pasensya na po mga duwende. Hindi ko po alam na bahay niyo pala yun. Pasensya po nasira ko yung bahay ninyo. Sana maging magkaibigan tayo. Ito po, para sa inyo to. Ayoko na po ng gulo. Ang hindi alam ni Armond, ang pakikipagkasundo sa maliliit na nilalang ang simula ng di maipaliwanag na kaganapan sa kanyang buhay. The very next day po, paggising ko sa umaga, hindi na ako masakitin. Masarap na yung pakiramdam. And then, sa ilalim ng kama ko, when I opened it, under the cushion, napansin ko po, napakaraming pera. Then nagulat ko, wow. Ang unang isip ko, sino naglagay nito? Kailan ako nagkaroon ng ganitong pera? Ang daming pera. Naisip ko, baka galing sa kanila. It's like a way of them acknowledging, receiving the peace offering that I gave them. So I took some, and then the next day, ganun pa rin. The next day, everything was back to normal. Nakita ko na hindi nauubos yung pera. I just, every day,
fill my pockets with money. Naging mayabang po ako, because money is power and I have money, I can buy what I want without working for it. Nakahiligan ko po yung bicycle and racing. So, bili ng piyesa ng bisikleta. Almost every month, bago ang color ng bike. So, naging mayabang, kumbaga. There's something in my heart during that time that I know was lacking. Parang may hinahanap ako. Pero lagi ako napipreoccupy ng, anong happening ngayon? Anong sunod gawin? Go somewhere, invite your friends, nightlife, parang ganon. Pero pagkatapos noon, wala, pagod. Mau? Teka saglit. May sasabihin ako sa'yo. Pwede bang huwag ka na sumama sa Bible study na yan? Bakit naman, kuya? Di mo ba alam? Mga satanista yan. Dahil sa tingin ko pa, itong mga kumakanta ng Hallelujah, Hallelujah, Praise the Lord, I think ko mga satanismo o a kind of fraternity. And so, dahil binawalan ko yung kapatid ko mag-attend, gusto kong silipin, gusto kong tingnan kung nag-obey siya o hindi. So when I tried to do so, I came close to check whether my sister was there. And then wala siya. But na-notice ako nung mga nasa Bible study group. And so tinawag nila ako, They smiled and tried to compelled me to join them. So lumapit po ako. And then tinitingnan ko baka may paddle, baka fraternity siya. Tapos they introduced me to one of the kuyas who shared the gospel. Shared to me that sabi we're sinners and then apart from Christ we cannot be saved. And then I got convicted. I repented of my sins and gave my life to Christ. I realized that I am guilty. Kasi naman, hindi naman talaga ako namumuhay ng holy living And I deserve death. I deserve hell. But then, nung sinabi niya, but God loves us. He sent His Son to die in our place. He became sin for us. So instead of us being punished for our sins, Jesus bore our sins and took the punishment for us. And so nung na-realize ko, because somebody took my place. He died for me. So nakita ko na grabing pagmamahal yun. So parang yun yung something na sa tingin ko at that time I felt like this is the thing that was lacking to me. Understanding the love of God. So right there and then, nakalimutan ko na yung fraternity, pinabayaan ko na lahat. And that kuya said, would you like to give your life to Jesus? I go, yeah. So he led me to sinner's prayer. And after that, something wonderful happened to me. Para bang I was happy the whole time. Hanggang pag-uwi ko, nakasmile ako lagi. So I go, yeah. And then dumating kapatid ko. Sabi ko sa kanya, you know what? Sabi ko, yung Bible study na binawalan kita mag-attend. Sabi ko, nandun ako kanina Sabi ko. And then I told her, and I gave my life to Jesus. Mali pala ako, sabi ko sa kapatid ko. I labeled them as Satanist. Sabi ko, they're not Satanist. I was. I was. They encouraged me to read the Bible. Now that you have a relationship with the Lord Jesus Christ, you should continue to, you should start reading the Bible. So I was excited. So magbasa na ako. Pag open ko ng Bible, inaantok ako bigla. Parang magpikit yung mata ko. So sinara ko. Gising na naman ako. If I do other things, gising ako. So bumalik ako sa upuan. Binuksan ko ulit Bible. Antok na naman ako. And then, biglang may nagsisipa-sipa sa labas. Sinisipa yung grass, sinisipa. Tapos parang naglalakad ng sipa. Para bang, and he was stomping his foot. Sabi ko, who's there? Para bang. So, tiningnan ko po sa labas ng bintana. Wala naman ako nakita. So, balik ako basa. Tapos, mayroong naghihurumentado sa labas. Hanggang sa nung we were about to sleep. Tapos ako nagbasa, went to my bed. Moment na mailapag ko na yung
ulo ko sa pillow, nakita ko po yung dwarf in physical form. Nasa ceiling siya. So face to face kami. And nakasmile siya. Nag-eject siya from the ceiling. Fell straight to my abdomen. Ang sakit. And then hindi ako makahinga. And then dumami sila. Dumating yung mga kasama niya, hinawakan pa ako, ganyan. Hindi na ako makalaw, pati sa liig ko. Ang dami nila. Sinipa-sipa ako sa ribs. And hindi ako makasigaw, hindi ka makahinga. And then sinisigawan ako, ikaw, born again ka, ha. Sigaw. He was screaming at my ears. So hard na parang sasabog yung ears ko. Ang mga cousins ko were there and they were watching. Nasundan pa ang mga pag-atake kay Armon hanggang sa... When I shared that experience, sinabi niya sa akin that now that you receive Jesus as your Lord and Savior, you belong to Christ, you belong to God. You have authority in Jesus' name as a child of God. You can use the name of Jesus against them. And so I said, huh? Talaga? Meron akong authority? Oh, sabi ko, I did not know that. Sabi ko. Pag meron ako marinig na mga clattering sound, meron na naman yung mga noises, no, that, yun yung mga intro nila, na para bang nagpaparamdam sila na mamaya, andyan na naman kami. So, alam ko na. So, I will say, Sa pangalan ni Jesus, I rebuke you! Wala na kayong kapangyarihan sa akin! Hindi nyo na ako pwedeng gambalain dahil anak ako ng Diyos! all dwarves are demons and they all belong to Satan, but they do not match the power of my God. I realized that I have the power, okay, I can use the mighty name of Jesus, no, and overcome the powers of hell. All of them. Ngayon ay isang General Overseer Pastor si Armon sa Davao. Kasalukuyan niyang pinapangasiwaan ang mga pastor at mismong simbahan ng Maranatha Family Church. Ang dating ginapos sa kadilimay, ngayoy malayang nakakapagpahayag ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay.